Two, three. Yeah, Booyakasha! Welcome back to the latest episode ng RRM. Patapos ng 2024, papasok na tayo sa bagong taon. So, eto na, pag-usapan natin what is in store for the country. And before we talk about what's in store in the country, ano mga big stories of 2024? Sino mga biggest winners, biggest losers, biggest survivors, biggest of big R's? But bago dyan, pag-usapan natin, since kasama naman natin dito si senatorial candidate Mark Gamboa. Senator Mark Gamboa, kamusta? Sinong fat cat ang kasama natin dyan? Yan. Pusa namin, si Hanwi. Gusto lang mag-hello eh. Merry Christmas daw, tsaka Happy New Year. Yan. Tumataba. Tumataba, sir. Ano mukhang, medyo fat cat. Pwede, Para may screen time din daw siya. pwede siopaw yan sa Mamonlok. Ayun, wag mo daling sa Baguio. Delegado siya sa Baguio. Mamasyopaw. Joke lang. Sir Mark, bago natin pag-usapan ng mga latest nangyari sa bansa kay Secretary Llamas. Ayan, pambabawi natin kay si, si Sir Ronald, pati sa television, di mo talaga matatantanan tong mga, mga Hirap patama talaga. sa akin Hirap talaga pag Alzheimer's na. Ipagpapalit ko kayo. Parang Sir Ronald, Ipagpapalit ko kayo. napakalayo naman. Paano Hindi naman? ko lang alam kung sino mas galit pag kabila naman ang tinatawag ko Richard. Hindi, sa akin sa TV ng ilang beses. So, medyo parang may mas claim to damage. Emotional damage. Sir Mark, bagong pag-usapan natin ng mga latest nangyari sa 2024 going to 2025. Ito, Sir Ronald. Sir Mark. Saan na tayo? Where in the world is Dora? May update na ba kung Tatay Harry? Wala pa rin eh. Hindi nga, nagtatampo nga ako kasi hindi man lang bumati ng Merry Christmas. Kaya nga eh. O wala man lang. Diba? Kasama niya yung kanyang bagong pamilya, yung kanyang pamilya. Diba? Wala man lang, hindi man lang nakaalala. Hindi man lang magpadala ng pamasko. Wala. Anong bagong pamilya, Mark? Is this a nuclear family? Is it a super like what's going on? Yung kanyang pamilya, I mean, na-misspoke ako. Tawag dyan, Yung kanyang pamilya. Tawag dyan, Mark, postmodern relationship. Fluid. Open relationship. Ay, gusto ni Sir Ronald yan, mga open. Fluid sexuality. The world door. Pero ito yung report sa news eh. Bago magpasko, House Quadcom pushes for full-scale legal offense versus Harry Roque. So, kaya mukhang matatagalan, mukhang ilang Pasko kaming hindi magsasama o magkikita nitong si Tatay Harry. Kaya ako'y nalulungkot kasi mukhang talagang tutuluyan talaga siya at talagang kaliwat kanang mga kaso sa kanyang ties doon sa mga pogo, doon sa Porac. At masyadong mabigat tayong mga ebidensyang nahanap sa kanya doon. Sige na problema, wala pa namang kasong sinasampa sa kanya. Yun ang hinihintay ko. Wala pa naman. So, paano sila mag-full scale legal offensive kung wala pang legal case na sasampa? No? Yun yung problema. Mark, parang may galit ka yata kay Sir Harry eh. Wala pa nga pala. Hindi, yun lang naman sinabi ng Quadcom. Sabi ko mukha lang naman ganun yung planong gawin. Mukhang talagang tutuluyan talaga. May alam ka ba, Sir Ronald, na hindi namin alam? Ha? May alam ka ba dito na hindi natin alam? Nakakatakot yung samurai sa likod mo. Actually, may basis naman yung legal case. Dahil marami namang katibayan linking him to Pogos eh. Diba? Tsaka yung mga arguments niya ay medyo doesn't hold water. Na hindi naman siya abogado, na wala siyang kinalaman. May mga nakuhang papeles doon sa Porac, yung Pogo Hub. So tingin ko dati sila para sampahan siya ng kaso. Ang problema, ang bagal. No? Ang bagal. Sampahan ng kaso. Yung nag-threaten sa kanya na sampahan, yung PAOK, mukhang natanggal na. Nauna pa sa kanya natanggal. Casio ba yan? Yung parating na sa kabilang channel. Sabi ko, wait, may sponsor na ba ng watch itong? Bakit parang Casio? Yung pala tao pala pangalan ng tao. Yun, akala ko it's a watch sponsorship. Siya pa yung naunang natanggal eh.
na overexposed, Oo. nakaka-TV sa mga iba-ibang channels, no? Mark, tanungin ulit kita. Mark, mukhang wala naman na umabot sa iyo eh. Wala man ng greetings, wala man lang shareholders, ano. May galit ka ba, Mark? Since O galit nga wala man talaga, lang dividendo at the end of the year. 13th month, wala eh. Parang hindi greetings family nga eh. lang, Kaya wala nakakasama eh. ng loob eh. Oo Greetings eh. kasi. Hindi yata siya natuwa doon sa billboard eh. Nung pinabillboard ko eh. Baka Yun. kaya nagtatampo siguro. Wait, Ba't ko wait. daw nilalabas sa public yung mga ganong bagay daw. Kaya siguro ako hindi binigyan ng pamasko. Pero, Sir Mark, siguro Matanong ko lang, parang madadamay din yata yung kanyang misis, no? Anong posibleng ikaso ba sa Ronald? Doon sa kanyang misis daw. Na madadamay ba doon sa buong ano na to? Sa buong Well, issue na to, yung yung misis kasi kanyang niya, kanyang may bahay. yung misis kasi niya ay head nung kanilang company na na-link sa Pogo. Kaya pwede siyang idikit, no? Pwede siyang kasuhan. Pero for now, yung kaso ng kanyang misis ay contempt. Pero yung contempt kasi pag wala na yung Quadcom, wala na rin yung contempt, no? Kaya hindi ko sigurado. Pero yung possible cases, tingin ko may basis 'yon. Dahil nga yung company nila, no, na biglang lumobo yung assets ay yung misis niya yung isa sa head. At mismo si Harry ang naglaglag sa misis niya. Inamin niya yung misis niya ay head ng company na 'yon. Ah, whether magsasampa ng kaso yung gobyerno is another thing. Dahil medyo mabagal nga yung gobyerno. time na maano na yung kaso na yun, may Dubai Dubai residency ng ma-approve dyan sa Ronald, di ba? Um, Oo, ang problema kung nandun si Mr. Supranational, baka masikip. Sir Ronald, Sir Ronald, in the spirit of vacation, Sir Mark, can we transition to our di ba si Sir Ronald, Yung isa pa doon sa Quadcom eh. 'Di ba kasi nire-recommenda nila sampahan ng kaso itong si Roque sa human trafficking and all that, yung relation niya sa Pogo. Ang isa pa na hindi ganun kasing ingay, yung sa Empire 999 eh. Yun din ni-recommends the filing of appropriate charges doon sa mga Chinese nationals involved sa may-ari nung Empire 999 na hulian ng Sir Mark, 3.6 mukhang billion na Shabu sa Mexico and all incorporators ng Empire 999. Nung binabasa ko yung article ng Rappler, yung AD Yang na isa sa mga incorporator ng Empire 999, ang daming niyang ibang korporasyon na kasama siya na maraming links kay Michael Yang eh. Ewan ko ba't hindi siya ganun nagiging malaking masyadong news. Ito yung sinabi nung sa Rappler eh. Merong isang corporation, Mexico 999, real estate company. Ang kasama doon ni AD Yang, si Lincoln Ong sa Farmally. Realty pa rin. Ang kasama namin ni AD Yang, yung Jason Uson, tsaka si Rose Nonolin. Nasa Farmally pa rin, na asawa ni Lin Weishong. Parang konektado kay Michael Yang lahat eh. Lahat ng mga, and para sa akin nga, sinabi din naman ni Congressman Barbers na yung naging ugat nga nitong Quadcom is doon sa 3.6 billion na Shabu na nahuli sa Mexico eh. Kino-question nila si Mayor Teddy Tumang, yung mga incorporators nga doon, tsaka lahat ng mga naging involved doon. So sa akin sa akin mas magandang i-communicate siya ng government na as a war on drugs eh. Kasi ang kalaban mo mga malalaking Chinese drug lords eh, na nahulian mo ng ganung kalaking mga illegal drugs. So, hindi ganoon na iko-konekta ng mabuti, hindi na communicate ng mabuti. Pero kitang-kita doon sa report ng Quadcom eh. Yung mga korporasyon, yung network ng mga korporasyon, yung mga incorporators doon, and how it all leads, na parang lahat pasok si Michael Yang, pasok doon sa grupo nila. Kaya maganda matutukan sana. Kaya itong sa article ng Rappler, doon na-explain sa akin ng mas malinaw eh kung ano yung nangyayari. ikaw, Sir Ronald, what do you see in terms of direction of this Quadcom? Was this all a pre-election drama and all, and mukhang mag-fold na ito soon, or you think there could be behind the scenes still a push to maximize whatever has come out so far? And baka papunta pa tayo sa exciting part.
medyo very compelling yung output ng Quadcom. Biro mo, ang output nila ay yung dating presidente ay nasa sentro ng criminal syndicates involving pogos, drugs, EJK, money laundering, human trafficking. No, hindi yung basta-basta, di ba? Yung ganong klaseng output. Ang problema, ang recommendation nila, kasuhan ng crimes against humanity, invoking the international humanitarian law provision ng ating judicial process laban sa mga Duterte at sa kanilang mga alipores na in a way pwedeng gamitin ng mga Duterte para i-invoke yung principle ng complementarity para wag papasukin ng ICC. No? Dahil similar case eh. Pwedeng sabihin ng Duterte, teka, mayroon na kaming similar case dito sa Pilipinas, crimes against humanity. So, in the spirit of complementarity, wag na papasukin Paunahin yung mo na yan. ICC. Oo, at alam naman natin gaano katagal ang proseso ng mga kaso rito sa ating bansa. At ang daming kanyan, appeal, motion for reconsideration, hindi pa kasama diyan yung usapin ng corruption ng ating mga judges. Tapos malamang aakyat pa yan sa Supreme Court. Karamihan sa Supreme Court mga appointee ni Digong. So, ang pwede naman nilang kasuhan si Digong ng drugs, pwede nilang kasuhan ng graft and corruption, pwede nilang kasuhan ng homicide, murder, di ba? Pero sana yung pag-invoke ng international humanitarian law o crimes against humanity, sana wag muna nilang isampa. Hintayin muna nila yung ICC. Dahil parating naman yon sooner than later in the next few months. 'Di ba? Para hindi ma-invoke yung complementarity against the ICC. Kaya sana mas maging circumspect yung gobyerno, yung Quadcom at yung DOJ dito sa usapin ng crimes against humanity rito. Kahit merong basihan. Pwede pa naman nilang isampa yung ibang kaso. 'Di ba? Homicide, murder, pwede nga serial killing. Dahil yan naman yung pinakamalaking serial killing sa ating sa ating mundo, no? Pwedeng gamitin nila yung drug cases, no? Kung talagang nakita nilang involved sa drug si Digong with Michael Yang, 'di ba? Yung Pogo, sampan nila kay Digong. So maraming pwedeng isampang kaso eh, no? Money laundering. Sir Ronald, yun yung complementarity kung saan magbubuking yung Quadcom, ICC comes in with more justification, or each of them compartmentalized, di ba? Like ICC goes on the most serious mass atrocities, crimes against humanity, Yes. and then maybe Quadcom goes on the secondary, less heinous, but Yes. less heinous crime. So you can have a new complementarity approach if they know how to Tama. negotiate. Tama. Exactly. Now, Sir Ronald, obviously, when it comes to the ICC issue, when it comes to Quadcom issue, lala ICC, pinagtatawanan pa rin tayo, Sir Ronald. Every time nagpo-post ako sa TikTok, kamusta na po yung September? Sabi ko, katulad nga sabi, kasi Scorpio, di namin sinabi anong taon yung September na yan. So, kung magtatrollan din tayo, magtatroll din ako. Basta Sir Ronald, every time nasa TikTok ako, kamusta po yung September? Ano natin? Hindi pa natin sinabi anong taon. 20 years of journalism. Pero nagpapaalala naman sa atin mga DDS eh. Actually, sila lang. Pero may mga dilaw din na galit sa akin, ginagamit niya sa akin. Sabi niya si Darian ay agitator, sensationalist. Pero yung galit naman sa'yo, iba. Ay, hindi. Ayan. Sir Ronald, mamaya na off the record natin i-share yung mga heartaches and crestfallen moments. Maraming hugot yung Mark si Sir Ronald itong Christmas na itong holidays. Kaya sabi natin, samahan natin, kawawa naman. Now, seriously, Sir Ronald, but one thing, perhaps, we kind of got right, and especially you, Sir Ronald, is that finally we're seeing these numbers of Sarah really, really on a downhill. So, would it be sensible to say Sara Duterte was the biggest political loser of 2024 in terms of where she started or where she could have been and where she has ended up so far? That doesn't mean tapos ng usapan. That doesn't mean that she's irrelevant. That doesn't mean na she still doesn't have strong residual support in certain areas. But quarterly pa lang, 20 points down in Visayas, 13 points down in Mindanao, 10 points across the country.
barely over a quarter in NCR. I mean, these are horrendous numbers, Ronald and Mark, no? For a Duterte. You would imagine a net 70, 80. She has a net 22. I mean, it's a pathetic number for a Duterte compared to expectation, let's say, a year ago even. Yes, yes. Definitely, siya yung biggest loser. Pero parang humahabol si Speaker. No? Humahabol sa kanya si Pero, Speaker. Sir Ronald, loser means you had something and then you lost it. Yung you didn't have something and then you still don't have something. Medyo malapit din si Kibuloy. Actually, pag bumabanat Si ako, Kibuloy din. medyo hindi halata. Pero si Big Arm, parang halata yung kanyang banat eh. Mine is very technical, very my graph, my reference point. Pero alam mo, isang problema ni BBM, kumpara sa ibang presidente, kumbaga at this time ay kumpara kay siya lamang ang medyo hindi ganun kataas. Kumpara halimbawa kay FBR, kumpara halimbawa kay Pinoy, kumpara kay Digong, no? Ang medyo lamang lang siya kay kay Gloria Macapagal-Arroyo, di ba? Lahat naman pati si Romualdez. So dapat wake up call din yan kay PBBM. Ibig sabihin, kahit hindi ganun kalaki yung binaba niya kumpara kay Vice President Sara, he's also not in a good place, di ba? Lalo na in terms of endorsing power, no? So kailangan din niya mag-ayos. So, baka nag-mutual destruction lang sila, hindi ba? I mean, they kind of destroyed each other, right? Nangyari yung... Well, partly. Pero ang problema kasi, ang daming mga sinasabi ni PBBM sa, halimbawa, yung dalawa niyang SONA, pero wala namang implementation. Di ba? Halimbawa, itong kanyang banat sa mga kartel, na ngayon ay dinadala na rin ni Speaker, pero parang, nasaan yun? Nasaan yung offensive mo sa mga cartels? No? Ikalawa, food inflation is still very high. Diba? Yun ang mahalaga sa mga tao, yung sikmura eh. We have the highest self-rated poverty in almost 2 decades. So, kailangan may gawin ka, diba? Where's the beef? Diba? Yun ang tanong, where's the beef? Where's the bigas? Pinagmamalaki natin with the fastest growing economy, the fastest growing economy in the region. So where is it, no? Yun yung problema. Kaya nagiging vulnerable sila sa mga atake. Lalo na dito sa budget na ito. Na inamin naman ng Malacanang, kailangan nilang ayusin para dun sa mga unconstitutional provisions. Ibig sabihin, inamin ng Malacanang na may unconstitutional provisions yung budget. So, ayusin nila, no? Baka kailangan nila ng better coordination with the different branches of government. No, baka kailangan nilang at the very least to pump prime key elements of the economy para at least bumaba naman yung food inflation. Dahil sikmura yan eh. So, yun. Kaya, yes, mas dramatic ang pagbaba ng Vice President, pero hindi rin ganun kaganda yung ratings ng presidente, no? Mark, na compared to other presidents? Since nagpa-popcorn si Ronald dahil nag-mutually destruction yung dalawa na yan. Mark, shout out kay speaker. Mark, hindi kita pinasa. Happy New Year! Happy New Year! Shout out kay Speaker Martin. BBM. No, Mark. Romualdez. First, pag-usapan natin. Mark, are you surprised by where the Dutertes are finding themselves? Again, hindi natin sinasabi na tapos ng usapan. But remember, a year ago, we were talking about Baste stepping up to the plate. A few months ago, people were talking about 3 Dutertes running for Senate. Ngayon, wala. Medyo numbers are not really good in the House of Duterte, right? And if there's one thing I'm gonna say to Ronald in response, I'll build on that later on, is, well, the difference is BBM still is in charge of everything, right? He's still the commander-in-chief. He still has the levers of power. Sara lost DepEd. Sara is so marginalized. She has all of this Damocles sword over her, and her approval, her only thing that she could have leaned on, which is the political cabinet, was also going away. So I think at least you can say BBM has a very huge fallback, which is the state machinery, right? Which Sara doesn't have at this point. Mark, are you surprised by how things are going? Or maybe you see it differently from us? Hindi, definitely malaki yung binaba. Tama yung sinabi ni Sir Ronald. Kasi hindi natin siya narinig magsalita nung eleksyon eh.
We have no idea kung anong klaseng politiko ito, anong temperament nito. Wala tayong idea. Alam lang natin anak ni Digong, alam lang natin kung ano yung ginagawa sa Davao, tinutuloy niya kung ano man yung ginagawa ni Digong doon. Pero when under pressure, nung yung tao niya ay tatapon na sa correctional or ilalagay na doon lumabas kung anong klaseng yung temperament niya na pagka unstable kumbaga para sa isang leader ang hirap asahan sa mga mabibigat na sitwasyon, sa mga under pressure na situation. Siguro malaking factor 'yun. Yung mga ibang tao lalo na yung hindi naman masyadong updated sa DDS at sa mga nakita nila yung medyo na turn off sila doon sa side na yun ni Sara kasi it's unbecoming of a vice president at bihira na nga natin siyang marinig magsalita. Nung nagsalita pa siya, doon pa lumalabas yon. Tapos maririnig mo yung mga Mary Grace Piatos na yan at lahat ng mga na yan. Kaya definitely malaki yung binaba nitong kay Sara. Pero ito kasi yun hanggat walang ipantatapat, hanggat walang pwedeng tumapat, delikado pa rin kasi nga hanggang ngayon si Rafi Tulfo lang ang one-on-one or wala pang so hindi enough yung makahila lang pababa si Sara. Kailangan meron ding umangat or meron ding tumaas na that could malagpasan yung level ng mga Duterte or Mark, kailangan pa hilain pa lalo sa baba. Sabay dapat kasi it could only go so far. Si Ronald, yung hilain na talaga. Ronin, hikat na Ron. Yes. So Mark, what do you have to say naman about Secretary Llamas bashing our beloved president? Ang president natin hindi daw popular, hindi magaling, yung kanyang budget ay sablay. Mark, hindi ba nakaka-hurt yung mga sinasabi? Hindi ba ang stabilize ko naman sinasabi? Hindi dapat hayaan ng government na ang mag-play ng narrative is yung DDS. Ang nangyayari kasi ngayon yung DDS yung nagko-control kung ano yung tapos naging reactive lang minsan Dapat kung ano yung magagandang nagagawa nung government ngayon, which is meron naman, which is nakikita ko naman may mga magagandang proyekto naman, don't i-hammer. Mark, just to clarify, ano po yung magandang proyekto aside from yung mga flood control na hindi gumana and all? Hindi, yung sa mga beneficiary sa agriculture, yung tawag dito, yung mga beneficiaries ng agrarian reform, tsaka yung mga tulong sa mga farmers and fisher folks, mga ganon, tsaka yung 4PH, and definitely yung sa mga na-collect na basura, di ba? talaga. Di ba, Mark, yung mga na-collect na basura, yung mga nilinis na kalsada, whatever. Hindi, even itong mga pogo na to, and hindi kasi yun nga even itong sa pogo at itong sa Quadcom, dapat mo i-hammer nila na hindi, tough kami sa illegal drugs, kaya nga Quadcom nahuli namin yan. Kumbaga it's how you hindi dapat yung kabilang side yung nagko-control ng narrative. Pero definitely yung sinabi ni Sir Ronald na food inflation at yung ginagawa ngayon sa Congress na Quintacom sana nga same energy as Quadcom yung pagdating dito sa mga food price manipulators tsaka mga smugglers. Ang sayang kasi na parang with the Quadcom hearings, with the Senate hearings, parang naisandal mo na sa pader yung mga Duterte. Nung sumulpot itong budget na may mga unconstitutional provisions, na merong napakaraming pork barrel, na napakaraming unprogrammed funds, mga lump sums, na bago yung narrative. No? Parang imbis na yung impeachment, imbis na yung criminal cases, imbis na yung Damocles swords, imbis na yung mga expose ni Guban at saka ni Taguba, etc. tungkol sa drug smuggling, napunta ngayon dito. At sa ngayon, hindi lang mga DDS ang bumabanat.
meron kang mga Shelo Magno, meron kang Justice Carpio, meron kang Heidi Mendoza. Ngayon, yung mga dating cabinet secretary naglabas ng statements, tapos mga ex-generals General. naglabas ng statement, tapos yung clergy against corruption, sila Father Robert, sila Father Flavi, definitely hindi ito mga DDS mga anti-DDS ito ngayon. So nadadivert ngayon yung attention dito na hindi sana nangyari. Dahil very clear naman pag mas mataas yung DPWH sa DepEd, clearly unconstitutional yun. 'Di ba? Bakit paano nangyari yun? Unless they mumbo Wala jumbo bang how they wala count bang budget na hindi wala lang bang nagba, DepEd. wala bang nagbabasa ng konstitusyon? No, parang ganun lang mga kwento mga pwede sanang naiwasan ng mga problema. Yun lang yung kaya medyo naasar ako dahil dapat ang focus na natin impeachment Dapat ang focus na natin ICC. Dapat ang focus na natin yung criminal cases laban sa mga Duterte. Sa ngayon medyo nagbago yung tono, and it's not only because of the DDS. No? Yung ganun. Parang anong tawag mo? Big R? May complementarity. Nagko-complement. Medyo nag-mutual destruction nga. Medyo, Parang nagko-complement, di ba? So yun yung problema. competitive. Kumbaga. No, actually, that's very important one, Sir Ronald, because, okay, so are we saying here na baka nga BBM might put himself in a position whereby he actually may end up the biggest loser because A, he's distracting people from all of itong mga kababalagan ng mga Duterte. At the same time, of course, the buck stops with the president. Sara now, dito naman yung advantage ni Sara because she's not in control of anything. She cannot also be blamed for any of these billions of anomalies or questionable practices, di ba? So dito, actually, what you're saying is BBM is also very vulnerable. Yeah, dahil itong survey na ito, ang field work nito was November, di ba? So yung susunod na survey, probably January or February, baka ang tamaan naman yung presidente. Paano papasok na itong usapin sa AKAP, sa ayuda? Papasok na yung usapin dito sa budget. Papasok na itong usapin sa PhilHealth, etc. Papasok na itong mga batikos from different sides, hindi lang galing sa mga Duterte. So, kailangan mag-ingat sila dahil baka sa next survey, tamaan naman si presidente. No? Yun yung he's already very low na. Do you think na pwede pa siya mag-hemorrhage? He's only at 48% approval. That's really low for a president. What else can... Sabi ko nga, that's only the higher than GMA. No, which is not a good place. Very attainable. Which is... Oo. So, kailangan meron silang gawing something dramatic. No? Kaya nga, ngayon, ay nagkakaroon ng mga factional fight within the government. No? Itong labanan ngayon sa cabinet ay hindi lang mga kwanto mga ex-DDS members ng hindi lang ito usapin ni Kerr, no? Usapin na ito ng two high-ranking officials sa gobyerno ni BBM ang nagbabakbakan. Yung isa ay anti dun sa isa, no? At sinasabi niya itong isang high ranking na ito ay kabawasan kay PBBM, no? Yung isa naman, ang banat naman dito sa isa na gumagatong ay questionable yung links nito sa mga Arroyo, sa mga Duterte, no? Kaya dapat wag pakinggan. Ganun na yung level ng bakbakan sa loob, Kung ito ay Sir Ronald, meron ito dati, no? But now it's coming back with the pero ngayon ito ay lumalabas na, no? Ito ay nagsisimula ng lumabas dahil tumitindi nga At involved yung kanilang mga asawa. Mahirap na pag ano na... So, pag ito ay sumabog na talaga, na full-blown, ang tatamaan dyan yung presidente. Kaya, yun yung isang bagong variable dito. Medyo nag-i-scale up yung away ng mga high-ranking officials within the Marcos government. But this is what I've been saying, Sir Ronald, right? Kung wala kang center of gravity, others will step in. A lot of the fight we're saying is because others are stepping in. Digong is stepping in, Arroyo was stepping in, the whole Tambaloslos thing, now you're saying within cabinet. All of this point in one direction, no? Walang center of gravity, right? Walang decisive leadership at the very top, and that's why you're seeing what you're seeing.
Sorry, Mark, for saying this. No, I'm just kidding. No, but sorry, Mark, sinusutil ka namin because, we want to be fair, but yun ang parati namin sabi medyo nakakapos kami, and actually, this is dangerous for the president if he continues to allow the status quo to continue. So, Sir Ronald didn't name names, but I think people can put, 2 plus 2 and figure out sino mga figures na yan. Now, hindi ito clue, wala akong sinasabi. But Sir Ronald, I heard na the position of the Speaker of the House apparently is not as sure as people were presuming it to be. That the lieutenant is, after all, not really the right hand or the left hand. That he could be a spare hand. Is that true, Sir Ronald? And some were saying that maybe that could be part of a reconciliation deal, whereby Sara would say, kung matanggal itong tao na to, baka naman we can, bury the hatchet now. Too much assassination plots under the bridge para magkaayusan, no? Kaya medyo mahirap, no? Pero ayun nga, some people are still trying, no? Kung makita mo yung Christmas greeting ni Vice President Sara, medyo nagbago, medyo bagamat it sounded very hypocritical, no? Medyo nag-backpedal siya. He was talking about a very Christmassy message, no? Pero after nung kanyang message before that, na hindi ako magpapatawad, hindi ako nakakalimot hanggang libingan, parang mahirap na paniwalaan yung kanyang Christmassy message, no? Kahit anong gawin mo, yung Christmassy message mo won't be enough para pagtakpan yung mga nasabi mo na. At ang problema, at this point, pag may nasabi ka na, lumabas na yan sa social media, mahirap na yan burahin, no? Kaya yun yung nangyayari ngayon. Pero medyo revealing yun na for the first time, medyo nag-soften siya. Kahit medyo hypocritical ang dating, no? Kung narinig mo yung kanyang Christmas message, parang first time mo siya nakitang Kasama na si dad niya, di ba? Kasama si Digong, di ba? May event sila sa Davao kanina. Ay, kaya yun, I'm sure it won't work. No? I'm sure it won't work. Pero ayun, you can appreciate the attempt at ako naman, hypocrisy. I mean, Sir Ron, never naman ano po? Never naman nagkakulang sa civility post-barbarism ang mga kaibigan natin dyan. Mark, balikan kita dito. So, ako kasi, I call BBM the biggest survivor kasi nakailan ng assassination sa kanya, jokingly or maybe no joke. And ako naman, part of me wonders if he can still bleed support in a sense that he has lost so much support already in Mindanao and all of that. And I wonder, short of a total political crisis or economic meltdown, how much more he can lose. Ang concern ko kasi dito is maybe Sara still has more to lose because she still has 80% in Mindanao. She has still over 50% in Visayas. And medyo magbo-rock bottom na siya dito sa NCR. But anyway, I mean, how do you see the BBM angle, Mark? You're free to disagree with Ronald. I encourage you. Paano BBM angle, sorry? What is your read on BBM? Actually, BBM could be in trouble right now. Lalong-lalo na hindi na piatas ang issue ngayon, PhilHealth ng issue ngayon 'di ba? Budget ng issue ngayon Marami tayong kilala na kaibigan natin for good governance. They're all talking about military, parang they're even hoping that the military will step in like wait, like let's not get ahead of ourselves here. Hindi ko naman nakikita masyado na in trouble. Yung sinasabi ni Sir Ronald, definitely there's always the danger na kumbaga bumaba yung kanyang approval ratings and with all the commotion going on at kung di niya ma-actionan yung mga ibang problema na Pero pag sa military, I don't think na meron in danger at this point. Ang punto naman dito yung 2028 Yun naman ang labanan diyan kung sino ang mauupo sa 2028 kasi yun lang naman ang danger talaga para sa kanila na mapigilang makabalik sa Malacanang yung mga Duterte. Kasi pag yun ang nangyari, 'di ba? Yun talaga ang danger para sa kanilang lahat. Doon talaga. Pero yung ngayon, yung mga issues ngayon, 'di ba? Kumbaga corruption issues lahat naman may ganyan namang every naman may bagong lumalabas na ganitong issue, may bagong lumalabas na tapos after some time makakalimutan din ng Pilipino. Ganoon naman kadalasan
Ang issue naman dito is yung sa 2028 talaga. Kung ano yung plano nila, how to prevent Sara from running. If hindi nila mapigilan si Sara, sinong pwedeng itapat para matalo si Sara? I think yun naman eh. Yung sa approval rating, syempre, it would help kung matatapos niya yung term niya na mataas. So, yun nga, better communication, tapos tutukan yung mga project na malapit sa sikmura. Pero other than that, I think, safe naman, matatapos naman niya siguro. Thank you, candidate number 24 for that answer. 27. 27. Magaling sumagot. Ronald, magaling si Mark, no? Parang wala siya na-criticize. Parang love, Mark. Alam ko sinusutil kita, but actually that's a compliment, Mark. That's a skill. Wala si Ronald ng ganyan. Si Ronald yung minana ko yan sa tatay ko. Hindi. I got that from my tatay. Medyo iba yung sa tatay mo, hindi ko makaya. Medyo sumapay. Dubai. Si tatay Dubai. Abu Dhabi. Diplomacy is not Abu my Dhabi strong pala. point. Richard. Diplomacy is not my strong point. Buti nga diplomacy lang may worries even more than that. But Sir Ronald, oo nga eh. Actually, if you're BBM also, you have to be to worry. So yung sinasabi ko na strength niya, which is he can lean on the state machinery. Halimbawa, just now, no? always- Halimbawa, just now, the Philippine Military Academy Alumni Association just invited President Digong dun sa kanilang Christmas dinner, no? Medyo kanya na. Medyo hindi maganda yan. Ha? The PMA Alumni Association. No? So it's a political statement. Interesting, no? Yeah. It's a political statement. No? Kaya kailangan pa ng kailangan pa ng puspusang trabaho. Ako, tingin ko rin ay hindi naman matithreaten si PBBM ng something extra constitutional between now and 2028. Dahil the military won't support any extrajudicial project against the president na suportado ng China. And for now, dalawa lang naman yung nagbubungguan, yung pro-China at pro-US. Kaya clearly may hirapan. Any attempt to trigger a mutiny or a coup, either through people power, uprising, etc., I doubt kung magsasucceed at this point. No? Pero yung gulo ay nakaamba. Yung gulo ay nakaamba, no? Lalo na kung bubuksan mo o gagawin mong vulnerable ang sarili mo. Gagawin mong vulnerable, no? Si Digong kasi umabot ng 93% dati, no? Buti naman maraming nakarealize na nabudol tayo. Kaya bumaba na yan dramatically by at least half. Pero half is still very strong, no? Half of that Especially is, kung mahina yung kabila rin or walang alternative. Oh. Tama rin si Mark eh. It's not about... kung wala kang strong leadership, no? At yung ibang mga kaalyado mo ay very ginagawa kang vulnerable, ay delikado ka. Nung naging vulnerable si GMA for corruption, nagkaroon ng several coup attempts laban sa kanya. Yung military, yung mga junior officers. And a failed mutiny, a failed coup can be as damaging as a successful one. No? Yun yung delikado. Kaya ingat sila. Ingat sila. Dahil ito yung first time na mayroong superpower na kinakampihan yung kalaban mo. No? Ngayon lang nangyari yan. Kaya wag mong i-underestimate yung kalaban mo. Sino ba may-ari ng TikTok? No? Gaano karaming Pilipino ang mas inclined sa TikTok kaysa sa YouTube, no? At yan yung mga variables na bago kumpara dun sa mga previous government katulad nung napaka-unpopular na gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo, no? So in short, Sir Ronald, you're saying the room for mistake is less now kasi ang daming mga minefields potentially at saka points of Yes. Lalo na kung wala kang mga political strategies, tacticians, operators na katulad ni mag-guide sa'yo sa minefield. Diba? Yun yung problema. No? Sir, parang alam mo, naghanap ng pension yung isa dyan. Mark! ang sinasabi, ang
tama lahat ng sinabi ni Sir Ronald eh. Pero para sa akin what is happening now with TikTok, kung ano yung nangyari nung 2015, 2016 sa Facebook groups, parang ganun eh. Parang ganun yung, pero this time mangyayari mostly sa TikTok. At nagsisimula nang mangyari ngayon and it will ramp up even more going to 2028. So yun ang Yeah, absolutely. I agree. TikTok is the new big thing. I think all of us agree on that in terms of kasi YouTube, you go on, Sir Ronald, go for like to sit down 1 hour. Pero yung mga 10 seconds na boom, 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 TikTok talaga yan eh. So this baka dapat iba na ni BBM. Maybe he needs to do something outrageous na ganun. Banda sa US saka Canada eh. Oh, like Oo. all he has to do is to just ask TikTok to put the data centers in the Philippines instead of China for national security, and obviously they'll never agree to that. So that's all he needs to do, diba? But yun nga eh. Banned din sa India. Banned din sa India. I was checking it sa India the other week. Parang banned pala dito for national security reasons. So buti pa yung mga ibang demokrasya dyan eh. They know what's going on, and malakas talagang I wanna ask you, Mark, on this, no, kasi you're right. In a way, I agree na mas reactive ang mga loyalist or BBM camp in terms of social media. Like, this is a great example. Sir Ronald, nakikita mo ba to? Oh, So, nakita ko dati yan. ito yung AI na ginawa kay Martin. May video pa niyan. Oh, ito yung pangtapat ng kabila. Si Sarah, tapos 125 million ang note na gano'n na piatos. So, I mean, it shows that nakakatapat sila, but it's still the other camp who sets the tone, right? So, bakit Mark, napaka-reactive yung mga vloggers ng pro-admin? Or why are they not pushing the envelope in the other direction? Para mas magaling pa yung genuine opposition in the whole piatos thing. Mas nagkata-trending doon yung mga pink kaysa mga loyalist. Magaling ka. Una, in terms of sa social media, yung mga vloggers and yung mga definitely mas magagaling yung nasa side ng mga DDS. Medyo obvious naman. Pero another one is yung subject is important din eh. Kumbaga, importante yung mga vloggers, yung mga nagsasalita, talking heads, social media strategists. Pero ang pinaka-important is yung subject mismo. Si Digong pag nagsalita, it's always parang pang trending eh, Kumbaga it's always exciting, it's built for the social media age. So yun eh. Pag si PBBM on the other hand, gets ko naman mas statesman-like, pero minsan medyo boring, medyo instead of walang push eh. So importante yung subject mismo eh. Ganun din kay Romualdez. And as much as I support Speaker Martin Romualdez at yung mga ginagawa ng Kongreso sa Quadcom na yan at yung mga investigasyon na yan, sinusuportahan ko yan. Kahit yung mga ayuda, sama mo na. Pero kailangan yung how you project sa tao importante. Kailangan makikita ng tao yung may political will, may parang Tulfo. Yun mismo, yung Tulfo. Kaya nga Tulfo lang ang nakakatapat sa Duterte in terms of kasi it's built for social media. It's built for virality. Kung paano sila magsalita, paano sila humirit, paano sila magano. Importante yung subject. Importante yung kinukuhanan ng content. More than yung mga vloggers na nagsasalita, mga social media managers and strategists na gumagawa ng strategy. Mas madali on their end kapag yung subject mismo ang bawat salita nagva-viral. So yun yung nakikita kong kailangang i-improve pa. Yun nga that's just, you cannot choose who you are, diba? Although there's always room for improvement and innovation and all. In short, you're saying is that the Dutertes were made for the social media age in ways that perhaps BBM would Parang not. Trump sa Amerika, di ba? Yeah, they have that populist touch. Oh, so yun, mismo populist touch. Yun ang kailangan Disruptive. Literally destabilizing pa nga eh. Sir Ronald, going back to you, it looks like Erwin Tulfo is sustaining his lead even if he is part of the admin. So if the admin is not very popular, how come Erwin is still maintaining that edge? And at the same time, like mukhang Willie Revillame, as you correctly, this is another thing you got correct based on our discussion. Willie Revillame is back very much within the winning circle based on the latest surveys we're looking at. That's quite interesting. And then, so you also said, delikado yung dalawa, yung kalaban ng kriminal at saka yung dating Ronald Llamas ni Digong na admin ngayon. Medyo delikado pa rin sila, no? Yung Tulfo kasi, hindi, yung brand nila yung mas dominant eh.
Hindi yung nakalink ba sila sa admin, nakalink ba sila sa opposition, hindi yun yung napapansin eh. Ang napapansin is the tulpo brand. Ipatulpo mo, 'di ba? Kahit saan Why pumunta is si Erwin higher than Ben? Hindi oh, ba yung worry dati is magsisplit ng konti? dahil And mas matagal si Erwin eh. Mas matagal siya, no? At meron siyang show, 'di ba? At deputy speaker siya, no? Mas yung projection niya SWD secretary mas da. mas nauna kaysa kay Ben Tulpo. Ikalawa, si Ben Tulpo ay hindi kasama sa admin. No? Kahit pa paano nakadagdag ng kaunti kay Erwin yung pagiging admin. Si Ben Tulpo is independent. Kaya kung titingnan mo yung SWS survey, medyo kwan siya ron, number 6. No, Six. medyo bumababa siya ng konti. Tingin ko eventually that will take its toll kung ikaw ay kasama sa admin o hindi. Dahil yung admin ay napakalakas during the midterms, no? Kaya usually ang dagdag diyan 10-15% kung nasa admin ka. Except na lang kung ang admin ay Gloria Macapagal Arroyo, no? So, yun ay nakakadagdag kay Erwin. Pero kung titignan mo, kahit number 1 si Erwin, ay mas mataas siya dati in terms of percentages. Ngayon kasi 45 siya. Dati nagse-75 siya. Yeah, but in the Pulse Asia, he's quite high. Oh. The Pulse Asia one is very high, but you're right. In the SWS is very low. So Oh. I'm not just sure it's one-to-one correct. Kasi mataas pa rin siya sa Pulse Asia, and I think also Okta. I have to double check that. But you're right. In the SWS one everyone is actually very low. Everyone's like parang mga 20+% lang yung iba eh. Like the cut. Tapos ako hindi ako sinama. Kanino ba pwede Tapos hindi ka magreklamo? pa sinama. Exactly. Yun ang napansin ko sa SWS. Diba? Oh. SWS, baka naman. Pero Mark, marami ka na lang nalampasan. 'Di ba? Marami ka na lang nalampasan, 'di ba? Yung mga dating ahead sa iyo, nalampasan mo na ngayon. Tinitignan ko 'yun, tinitignan ko 'yun. Si Sir Ronald, very protective sa'yo, Mark. Eh. Parang, Oo. Siyempre, love ko yan si Ronald eh. Oo, tinitignan ko yung mga dating ahead kay Mark. Ahead na siya ngayon sa kanila. so, Pero dati si Erwin, nagsa 75% yan no? Kahit dun sa Pulse, hindi na siya 75, no? Hindi na siya 75. At dito sa SWS, 45 siya. yun yung sinasabi ko na minsan may downside din na dalawang pangalan ng tumatakbo Oh. na pareho. Kaya ang tinitignan mo, hindi lang yung ranking Tinitignan mo kasi yung percentages Bumababa yung absolute numbers, no? Lahat naman sila bumaba. But generally, it looks like the admin is not doing too bad and the Team DDS is not doing very well, right? Medyo alanganin si Bato. Bato is very much just a point or two At above. si Aimee. Aimee is Aimee nasa also. dulo na. Aimee Nasa dulo na is siya, definitely, yun nga so Aimee and Bato are medyo alanganin. And Kiko is very much within the range. He just needs a point or two and he's tied essentially with Bato and Aimee, no? So, and then Bam is still within top 20. So, Kiko Yes. almost there and Bam is Yes. kind of top. No, and Bam is around what, 17-18%, 21% si Bato. I mean, that's 2 or 3%. Everyone is so low kasi sa SWS Yung highest But waiting on the wings si Abalos at saka si Camille. No, waiting on the wings siya. Kaya tingin ko Camille mataas siya, pasok siya. Pasok siya sa start, SWS. sa start ng campaign, Bago daw kasi, bago. bubuhusan yung dalawa. Bubuhusan Bubuhusan. ng mga pilyar si Camille, bubuhusan ng admin si Abalos, no? Kaya baka ang pinagtatalunan na lang diyan 1 or 2 slots, no? 1 or 2 slots. Very tight. Ito din Richard, Sir Ronald, ano ko na din kasi napag-uusapan. Nandun na tayo sa number 18 Pag lumagpas ka pa ng konti, mga 19, 20, 21, yung mga kaibigan natin sila Willie Ong, sila Bosita, yan yung mga internet social media dabarkads natin na tumatakbo din. Kaso wala silang pang TV commercial. Is there a way kaya, Sir Ronald, pag yung mga gano'n, nasa number 18, 19, 20 ka na, para makapasok doon sa Magic 12? When you're like Doc Willie, na sikat sa online, Bosita, you're famous online. Yun yung iniisipan ko din, paano kami makakapagtulungan para meron man lang isa sa kanila makaabot doon sa 12 Pinoy was number 18. Nung lumabas yung kanyang TV ad, nalagot ako sa nanay ko, tumaas siya sa number 4, number 5. No? So, depende rin kung anong maganda ba yung ad mo no? Medyo nakarelate yung mga Pinoy dun sa lagot ako sa nanay ko.
Dahil lahat tayo ay raised by our mothers, di ba? Lahat tayo takot sa ating nanay. Na medyo na-clinch ni Pinoy yun eh. So, depende kung ano yung kwan mo. Pero Yung, television ad pa rin. Kung well, hindi sila ngayon, magta-television, parang ang hirap makaano. nung panahon na yun, syempre, mas dominant pa rin ang Mas TV. dominant, no? Ngayon, lesser na, pero dominant pa rin. No? Dominant pa rin ngayon. Ibig sabihin, kung ang social media nandyan ngayon, pero hindi pa tested eh. Hindi pa siya tested eh. Na yan ba ay mag-deliver sa iyo para manalo? Ngayong election na ito yung test case eh. Ngayon Yun na nga yung magandang example eh. Si Willie Ong nasa 18, 19 pa rin, although yung kanyang social media napakalakas. Si Bosita napakalakas sa amin sa social media, pero yung awareness niya sa Pulse Asia number 36% lang eh. So, umaga sobrang sikat na sa amin yun sa social media. Pero sa overall 36% lang. So ang laki pa nung ano niya, parang awareness niya umabot sa actually, 90-80%. mas mataas ba si Doc Willie Ong noong 2019? No? Mas mataas pa si Doc Willie Ong kaysa kay Jinggoy at saka kay Marojas at saka kay Bam Aquino noong 2019 no? Kaya siguro ngayon dahil nagkasakit siya, baka yung mga ibang mga tao ay nakaapekto yon, no? Doon sa preference. I'm not too sure dahil wala naman akong data para i-breakdown kung ano ba yung dahilan. You need focus group discussions, FTGs ang kailangan mo for that. Yung longer survey papers. Usually kasi yung mga papers na yan, mga more than 200 yan wala naman tayong hawak ngayon Yung hawak natin. Ang iniisip ko sana bubuo kami as a group as a parang bagong slate or third slate para lang yung media coverage, yung media attention mas kasi pag paisa-isa kami syempre yung media hindi they will go either sa Duterte side o sa admin side. Pero kung magkakasama kami mga independent, parang dispensables, gawa kayo ng parang Justice League. Halimbawa, noong 2022 elections, pwede mong kunin yung 300 pages mahigit ng Juni Lilo survey. Pwede mong kunin yung 250 pages ng Pulse at SWS. No? Ngayon, wala tayong hawak na ganun Para maunawaan mo, ano ba talaga yung determinant? Bakit ganito yung lumalabas na resulta? Sa ngayon, na nakikita natin are all summaries. Tapos nung nakaraang eleksyon, talagang may may weekly focus group discussion para nako-complement yung resulta ng surveys. Now let's talk about obviously the other breakout figure of the year, no? I mean, on one hand, si Raffy Tulfo was able to sustain yung kanyang position as the leading or at least tied for the leading candidate. Mukhang, Sir Ronald, no, pag sinama natin yung mga ibang surveys na hindi published, Raffy's ahead now of Sara, no? We can confidently say that, no? Kasi doon sa publish ng Pulse Asia and even SWS, almost statistically tied sila ni Sara But you would think Raffy has kind of cemented that position as the front runner now for 2020. Alam, Big R, dahil parang ang naglabas lang ng presidential preference, Okta Naglabas ba ang Meron, Pulse Asia. Meron. Statistically tied. Statistically tied. One or two. Ang nakikita ko kasi approval ratings Iba yung approval ratings sa presidential preference No? Ang nakita ko pa lang na presidential preference ay Okta. Medyo nagkwampa sila ngayon, nagdebate sila dahil parang masyadong maaga na maglabas ng presidential preference 3.5 years Pulse Asia already did it, so I think it's the name of the game. Obviously, as Mark was correctly saying kanina, unless commissioned yan. Ibig sabihin private yan na inilabas. Paano yung public, yung for public consumption, wala akong nakita. Yeah, yung Pulse Asia meron. It's for public, you can see that. Yeah. So kaya interesting. I think more ahead si Tulfo sa Okta kaysa sa Pulse Asia because Pulse Asia was sa Okta kasi 34% at 35 si Sara was 34. Lamang siya. Statistically tied sila. Nawala ka Richard. Having said that, what is Raffy getting right so far, and what are the things he should be worried? I mean, obviously getting right in the sense that he's avoiding talking about the whole unity team conflagration. He's just focusing what he has to focus on. But at the same, if two more Tulfos go to the Senate, one of them tops the race, couldn't he face competition from one of his brothers for 2020? And couldn't that or an embarrassment of riches backlash situation? Well, the only way to stop the
the compelling Tulfo brand is for them to be divided for now, no? If they are united, they're almost unstoppable. As a brand, as a brand, no? Pero kung mahahati sila, yun yung kanilang vulnerability. Lalo na halimbawa ngayon, si Ben ay nasa labas ng administration, although ang sinasabi ni Ben ay maayos naman yung relasyon niya sa administration, pero sa dulo kasi diyan, dahil may mga nangangalib ka na administration, maglalaglagan yan. Maglalaglagan yan. No? Kahit yung mga magkakakampi, maglalaglagan yan. Ang sa ngayon kasi yung opposition na medyo nasa Magic 12 pa ay si Bongo. Kaya may probability na sa kanya magfo-focus yung lahat ng mga special ops dahil si Bato at saka si Amy ay medyo palabas na no? Isusustain na lang nila yan. Pero baka gumawa sila ng extra effort against Bongo. Against Bongo. Si Willie Revillame po ba? Counted ba? Well, Should we count Willie Revillame as part ng Duterte na grupo? yeah. Well, before siya nag-independent, mas malapit siya sa mga Duterte, 'di ba? Pero sa ngayon dumidistansya siya dahil alam niya baka ipuntiryahin din siya, 'di ba? Ang packaging niya ngayon independent. Although before yan ay malinaw naman nandoon siya sa Duterte camp. No? Pero ngayon ang ginagamit niya ay syempre yung popularity ng Willie Revillame brand, which is basically showbiz. No? Pero kung ikaw ay number 8, tapos ikaw ay o-operate, pwede ka pang mahulog. Huwag niyong kalimutan, ng 2019, number 4 sa survey si Coco Pimentel. But he ended up number 11. Ibig sabihin, muntika na rin siya. Yeah. Administration pa siya noon, ha? Hindi siya opposition noon, ha? Admin siya. Pero Senate President siya. ang feeling niya ay nilaglag siya ng mga sarili niyang kasama. So, ibig sabihin Mark, even within one slate, ay hindi ka nakakasigurado. Maglalaglagan yan, no? Now I want to talk about the other breakout star. I mean, I think the year was so far good for Rafi Tulfo. So it's just a matter of sustaining that. But the other person who did also very well this year is Riza Ontiveros. We may not see it necessarily in the numbers in terms of preference for the presidency, a little bit more on the vice president, I would say. But nevertheless, she's part of the conversation. Nevertheless, I mean, I think Mark also can attest that Mark doesn't come from a kind of a progressive background, but as a kind of a mainstream median voter kind of a person, you can see ang appeal ni Riza Ontiveros has really dramatically gone beyond the usual pink or even progressive circles. No, Mark, what is your read of the rise of Riza Ontiveros this year? Ayun. Like katulad din nung magandang example yun na sinasabi ko kanina eh. Importante yung subject eh. Importante yung ginagawa ng subject. And nakataon yung si Riza for kung ano mang kung sinasadya man yan or nagkataon lang, she stumbled upon dalawang malaking mga issues na talagang naging malaking balita this year. One of course is yung kay Kibuloy na para sa akin is the biggest loser this year, na yung kanyang fall ay talagang sobrang bilis ngayong taon. One is Kibuloy and of course the other one is yung kay Alice Guo na talagang and she was able to capitalize, to maximize yung kanyang social media strategy is on point at she carried herself well. So ayun eh, it's just a matter of kumaga leveling up na lang dun sa next level. She got people's attention. Kumaga nakita nila na uy, nagtatrabaho itong senador na to, ganyan dapat yung mga senador. It's just a matter of leveling up na, convincing people na she deserves, o kumbaga she could be a good candidate for VP or president sa 2028. Pero anong kailangan pa niyang gawin, Mark? Dahil lang siya, 3%. Yeah. Ibig sabihin, parang hindi commensurate yung naging visibility niya, yung naging yung kanya napakataas, pero bakit 3%, no? Anong dapat niyang gawin, no? Para lumampas naman doon, no? Sabi mo nga, napakalakas niya sa social media, or maybe I'll make it a bit easier, no, Mark. Let's say, how could Riza put herself in a position to be a contender, top contender for VP or president if one of the big names drops out for some reason? Let's say Sara doesn't run or Tulfo doesn't run. How can she be that? Kasi
medyo Una yung ano ang unang tanong ko is yung Lenny, how much ba nakakaapekto yung people still wanting, everyone doon sa side niya, still wanting to Lenny to be the standard bearer for 2028? Because Baka Lenny has 9%. yun Baka Yeah. yung 9 na yun, kung wala si Lenny, baka naka Risa na yun So, kung yung 4 niya, 12 na dapat. and then Kasi suddenly kukuha na she's in lang. the conversation, right? Then suddenly, if you have 12 to 15%, you are in the conversation. That's big Pero enough. paano kung tutuloy si Lenny? Paano? That's a very distinct possibility at this point. Yun nga Yun din ang problema ko kung merong Rafi tapos Yeah, Sara tapos VP. tuloy si Lenny. Yeah, VP talaga. I think Risa should realistically look at maybe VP if that's the case. If A, Lenny is not sure not running, and B, it's not sure na yung support ni Lenny ay lilipat kay Risa, I think realistically Risa should look at VP. Siguro siguro it's time din for Senator Risa to start growing outside doon sa doon sa base ng Pinks Kasi yung Pinks naman will line up with her naman if Lenny doesn't run Maybe it's time to start collaborating with other ano nga ba? Medyo mahirap. Kasi leader of opposition siya Top of mind ko yung mga katulad ni Eli San Fernando na 'di ba nung isang araw nagrarally against sa PhilHealth and So yun ibang yun yung base niya is not is not kakamping not solely kakamping Pero medyo may malapit na medyo may malapit na merong mga nag-intersect na mga causes. Mga ganung klase siguro. Maybe it's time to grow yung kanyang base outside doon sa nabuo nung kakampings Sir, how do you see that? How Maybe can yung progressive talaga? Yun nga, how can she go beyond the opposition, progressive, genuine opposition kind of circle? How can she expand the parameters? Siguro yun mga collaboration ng mga hindi kakampings Collaboration from the other side Kasi yun lang syempre, sa umpisa, medyo magre-react yung base mo nun. Bakit ka sumasama dyan? Bakit mo, kumbaga, bakit ka umaano dito? Bakit Ano yung mga ginagawa sa akin, di ba, dito? Mark? Parang yung mga ginagawa sa akin. Bakit ka sumasayaw? Bakit ka sumusuntok-suntok sa GBGC? Bakit ka How about a more populist for Risa? Kung ganung style, will that work kaya? I don't know. Pero that's a good question nga kung paano siya magle-level up. Pero one I think collaborate with other yung mga tipo ni Ellie, tipo ni sino pa ba? Basta yung medyo hindi naman masyadong nasa Marcos o masyadong nasa Duterte, medyo nasa gitna. Maybe it's time to build a separate coalition branding na different from kakampings Yun nga, inisip ko, Mark and Ronald. Issue siguro maghanap ng issue na talaga. She should become more showbiz or quote-unquote baduy. Is that the way forward, Sir Ronald? Do you think realistically Risa can do that? Can she become more showbiz than baduy? If that's what it takes? Well, sinubukan nila yan dun sa Checky Bam nila, di ba? Parang hindi masyadong nag-click So, Baka not baduy enough or not showbiz. Di ba? Dapat may binabagayan din Or baka ibang branding. Ang problema kasi nila, wala silang brand Unlike halimbawa sa ipatulpo mo. Di ba? Sa ngayon, ang may dominant brand are the Dutertes and the Tulfos. Kahit kasi yung Marcos, hindi pa ganun ka-develop yung brand nila no? Kaya pandin Siguro a television show could also help. Yes. Well, matagal sa TV si Risa. Yeah, exactly. She comes from a media background. So, yeah. Maybe David, so natural sa kanya yung Naging newscaster siya, no? Et cetera, no? Yung sister niya nasa broadcast din. So, pero hindi ko alam kung anong TV show yung pwede ngayon at this point. No? Baka idagdag ko din sa Ronald. Lalo na kung senador ka, di ba? Full-time senator ka Yeah, and you cannot do Kailangan din yung mga diehard Risa na vloggers. Siguro it also starts there. Kailangan merong mga nakikipagbakbakan na kunyari, group of 3 hanggang 5 vloggers, pro Risa lang sila, kahit na anong mangyari, Risa lang. So, maybe develop from the ranks of Akbayan or diehard. Doon kumbaga i-float na yung idea na Risa for president Simulan sa ganun
Simulan sa ganun. Tapos doon naman lalabas kung ano yung comment ng ano, kung ano yung kulang, ano yung comment ng mga tao. Pero maganda ngayon pa lang siguro medyo pina-float na nung iba. Pero di ba Para kasabay niyan dapat meron kang brand, ano ba di ba? Ano, halimbawa yung Tulpo may brand eh. Di ba? Hmm. Matagal mo lang kilala yung Tulpo eh. Di ba? Kaya yun lang The yun yung verb. Patulfo. when you think of Risa, ano yung maiisip mo na parang household brand? Yung gano'n. Can she Parang do a little bit of a kind of a mestiza version of Miriam Defensor, something like that? Iron Lady of mga ganyan, yung babalahuro. masyadong Yun nga medyo. parang masyadong quirky yun eh. Si Miriam, di ba? Masyadong quirky eh. Parang he's a league on her own eh. Parang mahirap mong gayahin Parang Ronald De Amas yan, medyo mahirap eh. gayahin. Talagang may sapi eh. Yun nga. Medyo paano mo gagawing more Oo. populist si Risa Yung ganong parang puro ganun kasi nananalo Puro, I mean, can puro she ganun do yung a hinahanap Bernie ng tao. Sanders populist? Yun Left mga populist. ganong klase. Left populist. Yun yung nagmamarka eh. Left populist. Obviously, Mark, she cannot do the populist na pro EJK and pro that. But maybe she can do more left Definitely, populist, definitely. Bernie Sanders, Melon Shaw-ish, right? Maybe that's one thing. But she has time. She has more than 2 years to figure out. But she has to experiment. Mga class warfare na yan, yung mga ganon. Medyo it sounds medyo parang dirt, pero parang yun yung gumagana kapag medyo populist yung inaano It makes sense, di ba, Mark? I mean, talagang karamihan natin mga kababayan na hindi nagbe-benepisyo sa ating ekonomiya. So, of course, class warfare is sensible. Dahil lang, isang essence ng populism, di ba, Big R? Create a huge enemy and create a huge solution. Di ba? Ikaw yung solution. Pero create that enemy first, di ba? Ito yung kalaban. And then, ikaw yung magkwan. Tapos in between, magtaob ka ng lamesa. Become disruptive. Di ba? Become disruptive. Absolutely. So Yun. a great year for Riza Antiverse without the question, but no room for complacency, more experimentation, more things to push. But obviously, the other person we have to mention is, I call her the comeback queen of the year. I mean, incredible. Lenny Robredo ended the year on the note that she did, in a sense that everyone had to go to her and to greet her and then show respect from from senatorials to the vice president, and then the meeting in Sorsogon with the president, even Robin Hood Padilla, lahat na lang, di ba, pumunta kay Lenny Robredo. And then of course, Lenny really showed the mettle of her leadership. Grabe yung trending online, among others, nung nakita ng tao how she was helping people, di ba? Hindi ito glamour shot, talaga pumunta siya sa mga apektadong lugar doon sa Baguio nung November. Marami siyang tinulungan. So I think Lenny really ended on a very, very strong note. I mean, Totka, everyone was saying that the one that got away, but she won't be getting away if she does very well in mayor office in the next 2-3 years, and for sure 2027 she will be once again discussed as And with 2 years na tahimik siya, tapos ngayon 9% siya, ibig sabihin not too bad. not too bad, very strong Diba? residual. 2 years siya na halos tahimik eh. And she's not even running for a national position. Itong past few months lang siya lumantad ulit doon sa Baguio, di ba? Doon sa mga bisita sa kanya, di ba? Richard? Ikaw, Mark, anong read mo dun sa Lenny, her comeback? Hindi, parang hindi naman nga nawala. Yung mga supporters niya parang Lenny pa rin Yung pinag-usapan na natin kanina kay Risa kasi karamihan still waiting for Lenny comeback Lenny sa 2028, yun pa rin yung inaano nila Hindi, yun na din yun. Yun naman yung reason kung bakit ang dami pumupunta. Yung 9% na yun or kung gaano man kalaki yun, yung base niya, syempre gusto nilang at least maging friendly doon sa leader nung pink na base na yon. Yun lang, hindi ko lang sure nga how that will affect sa 2028 kung meron pa rin siyang plano na tumakbo for president or kung ano man, tapos hindi alam ng mga kasama niya or hindi nga sinasama, 'di ba? Siguro for Risa siguro gawa na siya ng sariling squad niya. Kumbaga established na you have Jokno na, you have Trillanes, you have alam mong mas makarisa.
So maybe start from there. Mahirap talaga yan, no, Ronald? No, it's really hard. Because Ako, casting is I'm almost sure, yeah, ang I'm hirap. almost sure hindi ko kontrahin ni Risa si Lenny. Magde-defer siya kay Lenny. Yun. Oh, Okay, pero syempre, it doesn't hurt na you build yourself up for kung ano man ang just in case, eventuality. yeah, I mean, yun nga, but ang hirap, di ba, Mark, you can see the challenge there. Ang hirap eh. Kasi at some point, you're gonna step on some toes, right? And Parang bitin eh. Parang bitin. yeah, well, it is what it is. Now, last Siguro ito siguro naisip ko lang. Risa needs to break out doon sa identity ng Pink Dilaw. Yun siguro eh. Medyo mahirap yun. Kumbaga yung Pink Dilaw should be just one part nung of her as a whole. So that would mean you have Trillanes and Jokno on one hand, pero on the other side may kasama ka pang progressive. On the other side may kasama ka pang mga nasa gitnang mga trapo. On the other side, parang lawakan yung base na ganun eh. but Lawakan anyway, I yung mean, Rizal can run for VP and Lenny can run for president and hindi nila kailangang magbanggaan, di ba? So in a way, yung sinasabi ni Mark could work for her as a vice presidential. Oh. Di ba, Ronald? I mean, Riza could run for VP instead, and maybe it's even more viable, but she still has to be viable for VP, right? So a lot of things that Mark is saying would still make sense, right? So long as it's clear na Riza will defer eventually if Lenny decides to run for the president. Again, I hope you Pero the thing is, kapag mas mataas na si Risa sa survey, ibang usapan na yun eh. So yun ang, di ba medyo I'm ano. Well, I mean, pero obviously, yun nga yung punto eh. Dapat hindi tumitigil eh. Dapat the goal should always be na yung brand of leadership mo, yung progressive politics mo, maging attractive for people na ay gusto kong presidente. And what if Lenny really doesn't run after all, di ba? Tama ka naman, Mark. I agree. Yeah. Ang problema lang, sabi nga isang example nga si Ellie San Fernando. Maybe yung mga ganong types that could work well with mga although may sarili siyang party list, pero yun nga. Sinasabi naman ni Trillanes, kung hindi malinaw yung Lenny factor, ang hirap kay Risa na makapag-breakout. No? Dahil nandun yun eh. Habang nandun yung 9-10% ni Lenny na hindi ganun kalinaw kung tutuloy o hindi, will focus on local rather than national sa 2028. Habang bitin doon, hindi siya talaga makapag-breakout eh. Diba? Dahil kung maghanap siya siguro ng ibang base na, ibang ano na. Marami pa naman dyan. Problema lang, hindi ganun kadali dahil hindi ganun kadali. Nahati sa Duterte and PBBM. At nakatie up din naman sa progressive Kumbaga, when you're thinking how to grow Risa, you're also thinking how to grow the progressive movement sa Pilipinas eh. So how to make it more palatable na in the future, yung Pilipino, gugustuhin namin magkaroon ng progressive na vice president. Progressive. So I think aligned naman dun eh. Separate siya kay Lenny. So I think pwede nilang simulan sa ganun. Kasi the pink crowd will always be there naman eh. Kapag nagsettle na kung sinong tatakbo. But Mark, yun nga, what if suddenly our numbers are higher than Lenny and then the pink crowd still wants Lenny to run and then we have a certain... But anyway, I want a good problem to have, di ba? Kasi sabihin, ang taas na ng numbers mo. Well, tsaka natin pag-usapan. Hindi, pero that is good for everyone. Kasi ibig sabihin, the pie is growing. Di ba? Yeah, that's a good problem to have. But yun nga, Mark, I think no one is disagreeing that the pie has to be enlarged. Ang sinasabi ni Ronald dito, the problem is that the enlarging of the pie might be seen as zero sum by certain quarters but anyway, I don't want to say yun ang punto ko nga siguro, Richard. 'Di ba? Bahala silang magsalita kung anong gusto nila. Basta we will grow Akbayan, we will grow the progressive movement, we will grow magkakampi tayo, okay tayo. Pero hayaan mo kami diskarte kung anong tingin naming okay, 'di ba? So, yun. Now, last point, Sir Ronald, ano ba yung mga good and the bad and the ugly since medyo cowboy natin for 2025? Ano yung mga interesting things you look forward to? Ano yung mga medyo nakakatakot at yung mga worst case scenarios also? We have to kumbaga magano tayo ngayon. Hindi na tayo Toronaga, na tayo, Madam Auring. Let's do a little bit of Madam Auring, Sir Ronald. Sa akin ang bad kung yung gobyerno ay hindi papayagang bumagsak yung Damocles swords sa ulo ng mga Duterte, no? Tingin ko that will be bad. Not only for them but for the whole country, no? Kaya dapat because the Dutertes Dutertes will have momentum.
after the midterms, no? Kung hindi na-impeach, kung hindi na ICC, kung walang criminal charges na na-file, no, until the midterms, no, most of those who left them will begin to gravitate back. Dahil nga nasa dikit pa naman sila ni Tulfo as the primary contender for 2028. After the midterms, politicians will be securing their political future. And their political future ay nakatali kung sino ang mataas for 2028. No? At definitely, yung mga Marcoses ay hindi mataas. So, yun yung delikado. Baka maging maagang lame duck ang presidente. Kung hindi, if they won't go for the jugular, no, sa mga Duterte. No? If they won't go for the jugular, if Sir they Ronald, won't, the reason I said why is because there are many people there who will be happy to see the Marcoses fall. They'll be more than happy to see the Marcos project failing. So what do you have to say to well, those people? ang tingin ko naman ay majority naman ng mga Pilipino are more anti-Duterte than anti-Marcos, no? Ang problema lang ay kung halimbawa yung mga nasa gitna, yung mga undecided, yung mga disenchanted sa pagkawasak ng unity team, yung pink at saka yellow, yung nasa middle, no, ay mafu-frustrate din sa Marcos, no? Then delikado ang mga Marcoses. For now, itong mga undecided, itong mga frustrated sa pagkawasak ng unity team, itong mga pink and yellow will defend the constitutional order, no? Whoever yung nandyan. Unless no, makita nila na masyado ng corrupt, masyado ng winawasak yung mga liberal democratic institutions, hindi lamang ng mga Duterte, kung hindi ng mga alipores ng mga Marcoses. Kung pupunta ron, then delikado, no? Wag mong kalimutan, hindi naman ganun kalaki ang agwat ng Marcoses with the Duterte sa mga surveys. Kahit dramatically bumababa yung mga Duterte, no? Hindi sila pulling away yung mga Marcoses. So dapat maingat sila. Yeah. They have to preserve the middle and their political base at the same time. Kung yung middle magalit sa kanila, delikado sila. No? Kaya Find themselves isolated. But Sir Ronald, is there something you look forward to in a positive sense or something you're cautiously optimistic about? well, ako nga, kung madurog ang mga Duterte, that is something to be optimistic about. At saka yung playing field going into 2028, medyo na level. Dahil tinanggal mo yung isang elephant in the room, no? Kung madudurog ang mga Duterte before or during the midterm, no? That will level the playing field to some extent and perhaps will give way for a possible black swan. No, yun yung nakikita kong positive. Kaya the battle is for the midterm. Very crucial itong midterm for 2028. Yun yung aking sinasabi. Kaya it can be bad, it can be good. Yung good ay kung madurog ang mga Duterte. That is the good aspect. Moving beyond the midterm. But because you're saying, okay, let's spell it out. The reason I'm saying, bakit mahalaga na dapat madurog ang mga Duterte? I'm like spelling it out. Is it because they're the number one threat to our constitutional order and potentially West Philippines? Definitely. At mawawalan ng foothold yung China dito. Mawawalan ng foothold yung China dito sa ating domestic politics. Sa ngayon, ang foothold ng China sa ating domestic politics are the Dutertes. Kung matanggal sila sa equation, then dramatically manghihina yung foothold ng China sa loob. No? Nandun sila, yung aggression nila sa labas, doon sila magpapatuloy. Pero inside, ay mawawala yon, no? Which is positive for me. Aside dun sa pagbabago ng domestic political landscape going into 2028. So marami siyang mga positive elements. Matanggal lang ito. Pero ang worry ko, nag-hesitate. Nag-hesitate yung mga Marcoses to go for the jugular. Character is destiny. The story of the past years of our discussions. So yun yung aking, yun naman yung negative aspect nito. If they hesitate, if they blink, then they have everything to lose. Mark, obviously yours is more on a personal note because you're the man in the ring. What are the things you're looking forward to, excited about, obviously next year, and ano yung mga medyo nakakabahala sa'yo, both of course from a personal perspective, but also for the national interest, for our democracy?
Ayun, syempre excited ako dito sa upcoming campaign period. Medyo, ngayon pa lang naghihirapan na ako yung sa mga araw ko, paano ko hahatiin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Pero I'm excited na umikot uli, maikutan yung mga kaibigan natin dyan, get to know yung mga nangyayari sa Luzon, Visayas, Mindanao. I'm also excited dun sa mga local races na sinusuportahan ko at iniikutan ko. So, I'm also excited to see that. Pero pareho lang din yung ano ko yung kay Sir Ronald eh. Sa midterms importante din, I think lalo na dun sa audience na nakikinig sa atin. Importante na magdagdag sa Senado ng mga people who could stand up to the Dutertes eh. Mga tulad ni Bam, tulad ni Heidi, tulad ni Kiko, tulad ko. Ayun. So, tinama ko na yung sarili ko. Pero anyway, hindi, importante yung sa midterms na ganun na kapag hindi, para iklaro lalo yung sinasabi ni Sir Ronald, kapag hindi natuluyan ng mga Marcos yung mga Duterte, in 2028, it will be a tulfo laban kay Sara. Yun na eh. Yun lang yung anyone else na tumakbo outside of that, kakain sa boto ni Tulfo, makakatulong kay Sara. So yun ang nakikita kong magiging problema dyan. So importante na this year, magtulungan na muna, tapusin. Wala namang masama na punahin yung mga nakikitang mali sa administrasyon. Karapatan naman yan and hindi naman pinipigilan yung mga taong magano dyan. Pero importante, critical yung taon na to eh. Kasi tama si Ronald, pag umabot pa ng 2026 at the Dutertes are still standing tall and lalo na kung may napanalo sila sa 2025, yung mga ano nila, 'di ba? So critical yung 2025 doon eh. Kasi kapag lumagpas pa yan, 2026, Tulfo Sara, yun na yung laban doon. Pero if you take out Sara out of the equation, free for all na yung 2028. Nandyan yung Tulfo, nandyan yung Lenny, nandyan lahat ng gustong tumakbo. Escudero, Grace po, lahat yan, lalaban yan sabay-sabay. So mas magiging maraming choices, maraming options. Unlike sa kung hindi matapos ang 2025, it will be Tulfo Sara. Yun na yun. Yun na yung pinakalaban talaga. And yun. Delikado eh. Tandaan nyo na lang kung paano na lang tratuhin ng mga DDS yung mga pinks, yung mga yellows nung term nila. Kumpara mo sa nangyayari ngayon, medyo malayo eh. Medyo malayo. Ngayon, malayang nakakapag criticize. 'Di ba? Ayaw niyo ng budget, sige, criticize niyo, mag-rally kayo, mag-ano kayo. Ano, 'di ba? You don't see the level of animosity na ginagawa nung panahon before. So, malayo pa rin. So, yun lang naman yung sa akin. Democratic space. No, that's what Senator De Lima has been mentioning. I mean, yeah, I mean, for me, I share your hopes and fears. Indeed, I mean, Sir Ronald knows. I mean, I always use yung kuting ng Norte. Like, that could become a problem. For everything you can say about the Dutertes and their decline, if there's no decisiveness, there's no center of gravity, this could go splintering 10,000 different ways, right? As Ronald correctly mentioned, Sir Ronald mentioned, there are already people agitating within the cabinet. You know, other personalities are trying to leave their imprint. So one worrying scenario could be walang mapuntahan lahat ng mga nangyari ngayon in terms of investigations and expose, and that could create even more cynicism among our voters. And Sir Ronald and Mark, what I'm also worried about is sa sobrang daming mga clowns and questionable characters who could end up in the Senate next year, no offense again, people might totally like switch off, right? It's like this, like forget about the Philippines, right? Like wala talagang mangyayari. So this could be a very scary scenario that, you know, I hope it doesn't happen. I hope enough of good people make it to the Senate. Of course, shout out kay Mark Gamboa dyan. Also, of course, we also hope na some sort of accountability happens. Siguro naman si Ronald next year na, maybe not September, but next year na there'll be some ICC thing, right? Pero bakit mo sinabi na no offense? The populist ethos is always go on the offense. Hindi naman kasi ako populist, Sir Ronald eh. I'm a man of meron din ako yung last note pala, Richard. Gusto ko lang din sabihin, nakalimutan ko kanina. Sure. Please focus sa Mindanao. Yun naman yun eh. Yung mga buhusan nyo na, mga akap na yung mga, pero yung mga Mindanao Railway, okay naman yung mga akap na tulungan nyo yung mga taga Mindanao din, pero yung Mindanao Railway Infrastructure Project, make the Mindanaoans feel na kasama sila sa pag-unlad, kasama sila sa, para hindi sila ma-disenfranchise, hindi sila
Ayun, so yun naman yung request ko lang. Yung Mindanao Railway talaga, sana gawa na nila ng paraan. Oh, Kung kaya paano man. Kaso parang next year na lang. China. Parang project ng China yan, ng BRI ng next year sinag-usapan. Let's see, baka naman, mga tulong. No, but at the same time, I'm hoping at least on the ICC, there'll be something there. Pwede mag-snowball itong mga iba't ibang kaso na yun. At the same time, I also hope a movement comes out of this. A movement of a genuine opposition, a movement for good governance and human rights. On that note, thank you very much, Sir Ronald Llamas, for our second year ender, because we had that also with Justice Carpio. And also thank you to Mark Gamboa for our second year end. Sorry, kasi wala na pag Bless you. Bless you. Bless you too. Thank you so much for this. So, Sir Mark, Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year and blessed Merry Christmas to everyone. Talk to you soon. Pahinga na kayo. God bless po.